ba isang kwento, ay isang topic? Ha? May sound tayo, CBS. Baka sa inyo lang. Okay, ito pag-usapan naman natin mga kababayan. Etong si Joel Villanueva. Naku, mukhang talagang eto na po yung susunod na makukulong. Eto na po yung susunod sa yapak nitong si dating Senador Bong Revilla Jr., mga ka-GP Natics. Bakit? Submitted na po ang resolution dito kay Joel Villanueva. Kaya ngayon, parang kakamot-kamot na sa ulo ang loko at talagang hirap na mga ka-GP Natics, hindi na makatulog etong si Joel Villanueva. Ito po yung pahayag hinggil sa bagay na yan, mga ka-GP. Skandal. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grand Hilario. Kinumpirma ng Department of Justice na submitted for resolution na ang ilang mga reklamong kinakarap ni Senador Joel Villanueva sa pagkasasangkot nito sa anomalya sa flood control. Ito mismo ang ibinahagi at kinumpirma ni Justice Spokesperson Polo Martinez kung saan kanyang sinabi na naihain na ng Senador maging ang kanyang kontrasalaysay o tinatawag ng counter affidavit ungkol rito. Tatlong malversation case ang kinakarap ng naturang mambabatas matapos siyang madawid sa anomalya, partikular sa lalawigan ng Bulacan. Kaugnay niyan at pakinggan ang pahayag ni Attorney Polo Martinez, ang spokesperson ng Department of Justice sa naganap na pulong balitaan ngayong araw. Of which kasama na si Senator Joel Villanueva have been submitted for resolution. So ibig sabihin, nakapag-file na siya ng counter affidavit na, kumpleto na yung documents sa harap ng prosecutor for them to make their finding whether or not prima facie evidence exists. So as to when exactly, again, we're working with the timeline under the rule. Ibig sabihin, didesisyon na ng prosekusyon kung iaakyat sa korte o isasampa bilang kaso o di kaya ibabasura ang naturang reklamo. Habang inihayag naman ng Department of Justice na bukas itong gamitin ang committee report ng Senado ukol sa investigasyon laban sa mga sangkot sa flood control projects anomaly. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, gusto niya makita nila ang naturang report upang malaman ang ebidensyang nakapalob rito. Maaari raw kasi magsilbi at magamit ito bilang lead ng National Bureau of Investigation sa patuloy na pag-iimbestiga sa korupsyon sa flood control. Alam nyo kung bakit mga kababayan nasabi ng lahat na susunod na talaga ito at dun sa resolution nila ibabasahin na kung itutuloy ba kung kakasuhan na to. Pag narapol na yan, mga kababayan, dahil ang hahanapin lang dyan dito kay, di ba nakapag-submit na yan, nakapag-preliminary investigation na, mga ka-GP Natics, ang hahanapin lang dyan yung kung may probable cause ba. At madali lang yon kasi iisipin lang ng judge doon kung sino man ang hawak ng kaso, kung mga kababayan, may posibilidad ba, yun yung probable. May posibilidad ba talaga na ginawa? Hindi po kailangan, mga ka-GP Natics, na kailangan beyond reasonable doubt. Hindi kailangan patunayan pa na ganun. Kailangan may pag-aakala lang ang umahawak ng kaso or ng Department of Justice dito kay Joel Villanueva. Tapos ito po ay sasampahan na ng kaso. Ipaparapol na po yan. Pagkatapos iparapol, mga kababayan, ay maglalabas na ng warrant of arrest. Bakit nga ba, GP, talagang masasabi mo na itong si Joel Villanueva ay may probable cause? Kasi nga, mga ka-GP Natics, dito sa pahayag na to nila Alcantara, ay maliwanag na maliwanag. Maging itong si Yusek Bernardo ay talagang sila Joel Villanueva ay may personal knowledge siya. May personal knowledge din itong si Alcantara. Time po, ang sabi po ni Boss Henry, nagre-request daw po si Senator Joel. Isang kayang ialat lang po sa kanya ni Secretary Bonoan is 600 million. Totoo naman I'm po. sorry, Mr. Chairman. There's nothing there. Sinasabi mo, meron kang screenshot ng conversation mo with Senator Joel? Sino kausap ni Senator Joel? Si D.A. Henry po. Meron po ako ditong 2023 GA. Oo. Eto, mga ka-GP Natics, hindi niya yan magagamit. Etong sinasabi niya 2023 yearbook, hindi niya yan magagamit.
Wala yan. Kasi nga, mga ka-GPnatics, na-establish na meron talagang yung line item. Mr. Chairman. Sabi po niya doon sa hearing, Mr. Chairman, nasa GAA daw po. Binasa ko po lahat to. Hanapin niya po dito yung sinasabi niya doon sa house na may flood control project si Joel Villanueva. Manifestation lang. We want to Hindi rin certainty of conviction, Ma'am Alin Arsenas. Okay? Reasonable. Certainty of conviction lang. Okay? Reasonable. Hindi certainty. Kasi pag certainty, kailangan, certain, sigurado ka. Ganon. Reasonable lang ang kailangan. be fair. We want to be transparent. We want to be honest, especially to the public. Meron talagang 600 million as described, as enumerated under the unprogrammed fund. I just want to make it clear. Ito yung kiniklaim nyo na in-insert ni Senator Joel sa Bulacan. There are 8 items with 75 million pesos each. So I computed that's exactly 600 million. 'Di ba? At syempre mga ka-GPnatics, titingnan pa diyan. Kita nyo doon sa minority report, kahit sa minority report na lang ang titingnan halimbawa. Doon ay sinasabi mismo ang mga minority, nilalaglag si Senator Joel Villanueva. 'Di ba? Nilalaglag siya, sinasabi nila na si Senator Joel Villanueva ay meron talagang kaugnayan, meron talagang nagtuturo sa kanya, malinaw. Kaya nga hindi po siya nililigtas ng minority doon sa kanilang report eh. Ang nililigtas doon si Jingo Estrada, etong si Chis Escudero, at yung iba pang mga senador at kongresista. Maliwanag na maliwanag mga ka-GPnatics. Talagang pinagkakahisan na itong si Joel Villanueva. Talagang ilalaglag at ilalaglag na ito. So, antayin na lang natin. Kung may resolution na yan, mga kababayan, mga next week, no? Baka bulahin na kung sino ang hawak ng kaso niyan at pagkatapos mabola, yun na, maglalabas na kaagad ng warrant of arrest. Same as dun sa nangyari kay Bong Revilla, napakabilis lang mga kababayan. Oh. Sabi dito, yung binigay na pera sa kanya nung nalaman na niya na galing sa flood control, hindi pa rin niya ibinalik. Di ba? Ang naging tama, Ma'am Mona Nases, ang naging rason niya, hindi daw niya alam na itong yung pera na 150 million ata yun, ay hindi niya alam na nanggaling sa flood control kasi hindi raw pinaalam sa kanya. Pero inamin niya, di ba? GP hindi niya inamin. Kumbaga, hindi niya inamin, hindi rin niya dininay. So yan ay maliwanag na meron siyang natanggap. Pero mga kababayan, kung talaga na wala siyang kasalanan at hindi niya alam na ito ay galing sa flood control, the first thing that really come to your mind ay isoli mo yun. Sige, isoli ko na. Hindi ko alam nang galing sa flood control eh. Pero hindi niya po sinoli, mga ka-GPnatics. Walang ganon, di ba? Mauuna to kay Jinggoy at kay Chis. Mauuna to kay Jinggoy at kay Chis, sigurado. Wala sa GAA pero nasa unprogrammed fund noon. Kaya nga, kala niya ligtas na siya doon eh, di ba? Sa kanila nakaturo ang ebidensya, tama. Di po ako naniniwala na wala silang alam dyan, kalokohan, sabi ni Ma'am Lilian. Siyempre, sino ba namang nagnakaw ang amin? Wala talaga. Diba? Kaya lang tinuturo na siya ng mga ebidensya eh. Hindi siya basta-basta makakawala, mga kababayan. Kumbaga, dati ginawa niya na yan eh. 'Di ba? Nung siya po ay pinatatanggal ni dating ombudsman na Conchita Carpio, pinagbigyan siya ng mga senador. Kinampihan siya. Hindi in-execute yung pagtanggal sa kanya. Di syempre, mga kababayan, sabi niyang gano'n, pagtatanggol naman pala ako ng mga kapwa ko senador eh. Di magnakaw ulit tayo. Ang tagal naman Hindi, kasi ganito yan guys. Kaya kung bakit tumagal si Joel Villanueva, di ba dapat ang expected date is December 15 or was December 15. But, ang nangyari po, humingi sila ng extension. Yung kanilang abogado. Kaya po mga kababayan, tumagal. Di ba, humingi sila ng extension ng January 26. Di ba, January 26. Na sila po ay makapag-counter affidavit. Isipin nyo ilang buwan yon mga ka-GPnatics.
Matagal yung extension na hiningi nila. Pero by January 23rd, if I'm not mistaken, or 24, nag-file na kaagad ng counter affidavit sila Joel Villanueva. Pero kung wala po silang hininging extension, malamang sa malamang, baka ngayon yan ay nakakulong na rin. Okay? Baka ngayon nakakulong na rin yan. At marami ang masisiyahan kapag si Joel Villanueva ay nakulong na. Sayabang yan. Nakita nyo lang nung nakaraan, muntik na sila magkainitan. Nagbatot sa daan na sila ni Ping Lacson. Siguro kung nagkita yan sila, mga ka-GP Natics. Diba? Baka magpang-abot. Dahil, parang inaano niya, minamaliit niya si Ping Lacson eh. Diba nung sinabi sa kanya yung recommendation ng committee report, yung partial, o yung unofficial committee report ay kasama siya? Sabi niya, who's the blue ribbon? Sabi niya gano'n, di ba? Is it one person or is it entire committee? Ganun pa siya. Yan na yung mga big fish na inaantay ng mga DDS. And mga kababayan, hindi lang yan. Kasunod na rin daw po, di umano, ayon sa Tweety Bird nila Jesus Palsis, etong February, kasunod na rin dyan, etong si Escudero at itong si Jingo Estrada. So, yan ang maganda. 'Di ba? Ito ng best BFF ko, Naomi Shin. Pumapasok pa yung mga yan, Boss GP, yung tatlo na yan, pumapasok pa sila. Kaya lang, mga ka-GP Natics, ilag na ilag, ilap na ilap. Hindi na halos yan nagpapa-interview. At kung magpa-interview man, kaya yabang. Lalo na si Joel Villanueva. Akala mo talaga malinis eh. 'Di ba? Masabi mo, okay sana na magsinungaling siya eh. GP, okay sa'yo magsinungaling. Hindi ibig sabihin, baka paniwalaan pa natin siya kung first time na nangyari na na-involve yung kanyang pangalan. Pero hindi. Mayroong final and executory na dapat in-execute ng Senado dati, pero hindi ginawa ng Senado, di ba? Doon pa lang, napatunayan doon na si Joel Villanueva, anong ginawa niya doon sa PDAP? Sir GP, konting info lang, if ibalik bang lahat yung mga kinulimbat ni Joel, mababawasan ba yung sentence niya? Siyempre hindi. Kung halimbawa, ibang usapan naman pag si Joel Villanueva ay sinuli niya yung mga kinulimbat niya, tapos sumingi siya ng witness protection program bilang witness at nakapasa siya, malamang mga kababayan ay magiging iba ang ikot ng mundo. Pero ang tanong, magsusoli ba siya? Kasi hindi nga niya inamin, hindi niya rin po dininay na tumanggap siya ng 150 million. At hindi ata tumatakbo sa utak nila na siya humingi ng witness protection program or magsoli ng mga kinulimbat. Kasi nga, ang kanilang stand, wala silang kinulimbat. Kaya ayaw nila na magsoli ng kinulimbat nila para mapanatili yung kanilang stand na kunwari wala silang ninakaw. Kasi pag nagsoli sila ng kinulimbat, yun ay isang admitant na rin na talagang nangulimbat sila. 'Di ba? Feeling untouchable lang yan si Joel. Lastog. Ibang klase rin si si Ombudsman Martires dati, mga ka-GP Natics. Maraming naitago, lalong-lalo na dun sa salain na ginawa niya. Talagang nahirapan ang Pilipinas sa mga Pilipino na makita yung transparency. Ngiti si Boy Bulong sa picture, binisto ni Sen Lacson. Booking ang buwisit. Kaya nga. Diba? Ayan yung time na mga kababayan, kala niya lusot na siya eh. Dahil nga, sabi niya madali lang daw yung usapan sa Viber. Diba? May pinakita pa siya. Tapos yung book ng 2023 wala daw doon. Binuking ni Ping Lacson. Na totoo.
Yung line item parehas na parehas ng computation. Oh, biglang naging ngiting aso. Diba? Okay. So ayan mga ka-GPnatics, hanggang dito na lamang po ang ating live streaming sa lahat po ng mga bagong pasok dyan. Thank you so much. Baka hindi pa kayo nagla-like at kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe to our channel para lagi po kayong updated. Sa mga gusto naman pong umorder mga ka-GPnatics ng ating barley, pampaputi, pampapayat, pampakinis, 'di ba? Sa mga mahilig sa kape dyan, at pampasexy, doon din sa mga mahilig kumain, mga kababayan na wala ng time para magluto, ay puntahan nyo lang po yung description ng atin pong video ngayon. Kung makikita nyo po dyan, may title tayo. Doon sa baba, merong description na nakalagay doon, may link doon na nakalagay mga kababayan, yung JC Premier, 'di ba? Yan po, meron din po doon Show My King. Order na po kayo mga kababayan. Okay? So, thank you so much guys. Naomi, JC, thank you. Ma'am Margie, Sir Leo, Remia Pasyolan, Susan Mingito. Okay? Ma'am Mari Bigiray, Ma'am Allen Arsenas, Melanie, tama ba? Melanie Labinia, Macwan, Jamernova, Marilu, Bunagan, Rosario Santos, thank you. Ayan, thank you sa lahat mga kababayan hanggang sa muli. Kita-kita po muli tayo bukas. Bye-bye. Hindi po sa FB page. Opel Yapes. Dito po sa sa video natin ngayon, 'di ba makikita nyo may title? May title po, 'di ba? Ito, tuturo ko po sa inyo para makita nyo. Kunwari ganito. Yan, wait lang turo ko sa inyo. Go Philippines. Di ba naka-live tayo ngayon guys? Nanonood kayo? Di ba nanonood kayo? Ganito yung screen nyo ngayon, di ba? Ma'am Emily Basug, di ba ganito yung screen nyo ngayon? Wait. Late pala dito. Sorry guys wait. Late pala dito sa ko. Ayan. Sasabayan ko lang to. So kung makikita nyo dyan mga ka-GPnatics, yan, kunwari nanonood kayo sa screen, sa cellphone ninyo. Tapos makikita nyo, Go Philippines 3.0, meron ditong title. Tapos mga kababayan, pupuntahan nyo lang yung baba. Meron ditong nakalagay more. Yan kung makikita nyo dito kung ilan nanonood. Tapos meron dyan more. Ayan. Tapos pindutin nyo lang yon. Ayan naka-highlight sa baba guys. Ayan. Ayan, naka-highlight ng blue. Pindutin nyo lang yan sa mga mag-order ng Show My King, ng crispy pata, sisig, ng kare-kare, at kung ano-ano pa magustuhan nyo dyan, pili lang kayo guys. Wala po sa Spain, Ma'am Mona Nasa, sorry. Wala po sa Spain. Best, nag-expire ba ang membership sa JC Premier? Hindi. Ma'am Susan Mingito, wala sa US Wala sa California. Oo. Okay? So, may question pa kayo guys. Canada, meron po. JC. Meron. Okay? So, thank you guys, Rayan. Bye-bye guys. Thank you. See you. Sarap naman, di ako makapag-order. Pwede naman, nasa Canada ka, JC, di ba? Pwede ka dyan. Pwede ka dyan makapag-order. Pagkain lang, hindi ka dyan makapag-order. Kung gusto mo, orderan mo na lang yung family mo sa Pilipinas. Deliver sa Spain, paid for dapat